news ito. Iglesia nagsalita na sa arrest ni PRRD. VP Sara may matinding binunyag sa lahat. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ito, breaking news. Nagsalita na ang Iglesia ni Cristo. Ayun, nagsalita na ang Iglesia ni Cristo, pero bago ang lahat, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Ayan, syempre, supportahan natin niya si General Macanas. Suki tayo. Suki tayo niya ni General. Ayan, syempre, credits. At syempre, maraming salamat sa mga informasyon na hinahatid sa atin ni General Macanas. Ayan, syempre, supportahan natin yan. The General's Viewpoint, mga katunay, ipagpatuloy natin. Tungkol sa pag-aresto kay PRRD at pagdala nila sa The Hague, Netherlands. Okay. News 5 na post 12 minutes ago. Title of the post: kung ano ang tama at kung ano ang nasa batas, yun sana ang dapat pairalin. Yun, tama naman yun. Ito ang iginiit ni Brother Edwin Zabala, tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo, kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at paglipat ng kanyang kustudiya sa International Criminal Court. Ayan, nagsalita na ang Iglesia ni Cristo. Ayan, no? Bihirang magsalita ang Iglesia ni Cristo at bihira to makisali o magkomento basta-basta sa mga usaping politika. Pero alam naman natin to, kapag ito sumuporta sa isang politiko, no? Sigurado magiging malakas yung politiko na yun, dahil alam naman natin ang Iglesia ni Cristo ay napaka-solid niyan. No, talagang nagkakaisa yan. No? Kaya nga maraming politiko ang lumiligaw sa INC, 'di ba? Maraming gustong-gustong makuha yung ano nila, simpatsya ng Iglesia. Kaso syempre hindi naman basta-basta bumibigay ang Iglesia kung kani-kaninong politiko lang. Syempre alam natin na pinapag-aralan nila kung sino yung politiko na dapat nilang i-endorso. Diba? Yung dapat nilang suportahan. Sa The Hague, Netherlands, si Duterte para harapin ang reklamong crimes against humanity sa ilalim ng war on drugs ng kanyang administrasyon. Giit ni Zabala, sino mang Pilipino na lumabag sa batas ay dapat litisin sa bansa. Tama Aniya, may kakayahan ang mga hukom sa ating bansa na gampanan ang kanilang tungkulin na ipataw ang hustisya. Tama naman yun. No? Yung usapin na ganyan, yung kay PRRD, di ba lagi nating tinatalakay dito yan eh. May kakayahan naman yung korte sa atin dito. Kung si PRRD talagang merong kasalanang nagawa sa mga tao dun sa ginawa niya sa war on drugs niya, maaaring dito na lang siya pwedeng parusahan. Di ba? Kasi Pilipino din naman yung sinasabi na lang naging biktima daw. 'Di ba? Naging biktima daw, no? Pilipino, hindi naman war crimes 'yan. Hindi naman nakasira ng mga gusali si PRRD, hindi naman naperwisyo ang buong Pilipinas, hindi naman bumagsak ang ekonomiya ng Pilipinas nung inano ni PRRD ang drug war na 'yan. 'Di ba? Ang mga naapektuhan lang niyan is yung talagang mga mga naging 'di ba? Yung mga pusher, yung mga ganun, 'di ba sila lang naman naapektuhan 'yan. Kasi kung tutuusin, yung sinasabi nila may mga inosenteng nadamay, uulitin ko uli. Gusto ko pa ulit-ulitin 'to eh. No? Yung mga inosenteng nadamay sa drug war na sinasabi nila, sigurado ba kayo na si PRRD ang siyang may gawa nun? Siya yung talagang nag-utos na pati yung mga inosenteng 'yan idamay niya 'yan. 'Di ba? Siguro hindi naman ganun katanga si Tatay Digong para sabihin niya na pati yung mga inosente na damay. Alam nyo, kung gusto niyang idamay lahat ng mga inosenteng Pilipino sa drug war niya, di dapat tayong lahat wala na dito ngayon. Lahat tayo alam nyo na kung saan tayo pupunta, kung saan tayo pupulutin. Pero bakit nandito pa tayong lahat? 'Di ba? Ang ibig sabihin nun, 'di ba? Ang gumagawa lang nun
para masira, ang gumagawa lang nun, yung mga inosenteng nadadamay ng drug war ni PRRD, ang gumagawa nun, yung mga tao na gustong sirain ang drug war niya, yung programa niya. 'Di ba? Siyempre, halimbawa, may nasasagasaan na si PRRD ng mga matataas na tao. May nasasagasaan na siyang mga big time. 'Di ba? Yung mga big time na nasasagasaan niya. Natural, siyempre, maaapektuhan yung mga yun. Sa tingin nyo ba, hindi sila gagawa ng paraan? Gagawa ng paraan yun. Siyempre, hindi naman sila makakalaban eh. Dahil siyempre, talagang puspusan talaga yung programa ni PRRD na yun. Kapag lumaban sila, alam nila mangyayari sa kanila. So, ano na lang yung dapat nilang gawin? O mas maganda, sirain na lang natin tong drug war ni PRRD to, yung programa niya. No? Mambiktima na lang tayo ng mga inosente para sa kanya mabunton. 'Di ba? Maaaring ganun. 'Di ba? Hindi nyo ba naiisip 'yon? 'Di ba? At saka yung sinasabi nyo na dapat sa ibang bansa na litisin si PR, hindi pa pwedeng ganun. Kasi nga, 'di ba, dito siya sa Pilipinas nagkaroon ng kasalanan daw. 'Di ba? Dito nyo litisin. Kumbaga tanggap naman ni PRRD kung ano yung kasalanan niya na binibintang nyo sa kanya o inaakusan nyo sa kanya. Hindi niya naman itinatanggi, hindi niya naman tinatakbuhan. Siya na yung mismong nagsabi na siya yung mananagot. 'Di ba? Ngayon, may korte naman tayo dito, umaandar naman ang korte sa atin. Bakit hindi na lang dito? Kasi kakailanganin lang naman ng ICC kung ang korte sa atin dito wala. Kung walang hustisya sa bansa natin, yun pwede siya dun sa ICC. Kaso nga lang, may korte tayo, may hustisya tayo dito, gumagalaw. 'Di ba? Kaya dapat dito siya. Kung ang batas ay binaliwala, ay nagbubunga nito ng kaguluhan, hidwaan at kawalan hustisya. Anya. Matatandaang nagsagawa ng National Rally for Peace noong January 13 para isulong ang pagkakaisa sa gitna ng tensyon sa politika. Yan po ang post ng News 5. At inilagay nila dito yung galing sa News 5 yun po. Exact mensahe ng tagapagsalita. Dito, kung ano ang tama at kung ano ang nasa batas, yan sana ang dapat pairan. Sino mang Pilipino o mamamayan na may ginawang paglabag sa ating batas, dapat dito litisin sa ating bansa. Gumagana naman ang sistema sa ating bansa. Hindi po natin sinasabing huwag litisin ang dating Pangulo sa mga inaakusa laban sa kanya. Nagtitiwala ang Iglesia ni Cristo sa integridad at kakayahan ng hudikatura para pagpasiyahan ang ganitong usapin. Tama yun. Kasi ang lumabas nito sa ibang bansa dinala si PRRD. Doon siya hatulan, doon siya lilitisin. Wala naman siyang ginawang kasalanan doon sa ibang bansa. Labas naman yung ibang bansa, labas naman yung ICC sa mga nangyari dito. Naman sila kasali sa mga naging problema dito 'Di ba? Kailangan, syempre, is nagtiwala na lang sana dito sa bansa natin. Kasi pumapasok sa isip ng iba. Kaya hindi nga niliti si PRRD dito kasi baka mamaya mapawalang sala. Parang mas malakas kasi ang laban ni PRRD kapag dito siya lilitisin sa Pilipinas. Maaaring manalo siya, maaaring paboran siya. Di ba si Castro, di ba? Kinakasuhan si PRRD, naaabsweldo si PRRD sa kinakaso ni Castro. Baka mamaya yun ang pinagbabasihan nila doon. Syempre, yung ICC naman wala namang kaalam-alam yan sa mga ginagawa ni Tatay Digong dito. Hindi nila alam kung ano rin yung kabutihan na nagagawa nung programa ni Tatay Digong. Baka mamaya ang sinasabi lang na sumbong dun sa ICC, yung programa ni Tatay Digong, talagang nakasama sa buong Pilipinas. Iba yung nagiging kwento nila. Samantalang yung side ni Tatay Digong, hindi alam nung ICC. 'Di ba? Parang ganun yun. Kaya, ano yung alam ng ICC sa mga nangyari? Para silang nauto ng ganun. 'Di ba? Sige, ganyan pala, mabigat pala ang ginagawa niyan dyan sa Pilipinas. Di dapat, ano hindi ito? Brother Edwin Zavala, spokesperson, Iglesia ni Cristo, March 21, 2025. Okay? So, magbasa lang tayo sandali sa mga comments bago tayo magbigay ng reaction. Pimentel Garcia Sam, paano nga lilitisin dito sa bansa natin? Sa panahon niya,
nangyari ang mga krimen. Flex Sky, binababoy na nila ang batas. Ginawang inotil ang justice system ng gobyerno, hindi sinusunod ang batas. Sa totoo niyan, parang sila pa mismo ang nagpamuka dito sa justice system natin na walang kakwenta-kwenta. Kaya nga talagang nabutasan sila doon. Sila kasi yung gumawa ng sariling butas na ikabubutas nila. Parang ganun. Diba? Sila yung gumawa ng butas eh. Sana dinaan nila sa tamang proseso. Total naman, sinasabi nila na naaayon sa batas ang ginagawa nila. Kaso nga lang, meron pa rin na side na katwiran. Diba? Kahit papaano na dapat sinunod nila. Diba? Siguro kung sinunod nila lahat ng proseso, wala sanang problema. Diba? Si PRRD hindi naman makakalaban yan, hindi naman tatakbo yan eh. Uulitin ko, sinabi ni PRRD, hindi niya tatakbuhan kung ano ang magiging kaso sa kanya. 'Di ba? Sana yun na lang yung pinanghawakan niyo eh. 'Di ba? Kaso nga lang syempre, natatakot kay PRRD, ganto, ganyan, hangga't nandito yung si Duterte na yan. 'Di ba? Baka mamaya may ganung mga pumapasok. Tayo, mga espekulasyon lang natin din 'to. 'Di ba? Nagbibigay lang din tayo ng komento sa mga nangyayari. Baka mamaya, sige, mas maganda, wala na dito to. Doon na lang sa ICC yan. Pag nandito sa Pilipinas yan, baka mamaya mapaboran pa ng korte. At saka hanggat nandito sa Pilipinas yan, lalong yung mga tao, marirecognize at marirecognize siya. Kaya tuloy naiisip ng iba na parang ang mga Duterte gusto silang makalimutan ng masa. Na parang gusto silang tanggalin sa isip ng masa. Kaso nga lang napakahirap po nun. Hindi basta-basta matatanggal ang mga Duterte sa kaisipan ng masa. Dahil, syempre alam naman natin yung mga nagawa nila sa bansa natin. Yung mga nagawa nila dyan sa Davao. No? Alam nilang mga tao, kumbaga may malaking resibo at may mga malaking suporta na pundar ng sila PRRD. Diba? Kaya hindi mo basta-basta na ganun lang kabilis makalimutan ng tao ang mga Duterte. Kaya nga kita nyo, dinala si PRRD sa Dahig. Kita nyo naman yung tao. Di ba napakarami, halos buong mundo. Di ba halos buong mundo nagrarally. Gustong-gusto siyang pakawalan. Di ba gustong-gusto siya ibalik dito sa Pilipinas. Yung mga anti-Duterte naman, mga nagrarally din. Kaso kita nyo naman, bilang na bilang sa daliri nyo kung ilan lang sila. Parang isang iskinita lang sila, yung dami nila eh. Samantalang yung Bring Home PRRD, talagang hindi mo mabilang ang mga tao, halos iba't ibang lugar, buong Pilipinas at yung mga taga-ibang bansa. Albert, ang Ilogarin. Paano makakasuhan dito sa bansa natin? Walang police report. Dan Madrihelo. Wala kasing nasampang kaso dito. Biro mo, libo-libo ang napatay. Libo-libo? Zero case. Nung libo-libo Grabe, napatay, 43 lang ang kaso doon sa... Grabe naman yun, libo-libo Hindi naman umabot ng libo-libo yun. Yung libo-libong yun, mga dagdag yun, tulad nila Aling Sheila. Diba? Gawa-gawa naman yung comment sa ICC, libo-libo. Ano ba naman? Ano yun? 19 plus 24 equals libo-libo, 30,000. Yan ang mathematics ninyo. Ang layo no? Hindi ata marunong sa math yun. Siguro nung nagkaklase pag math, nagre-resist naman siya. Aris Teo, dito sa Pilipinas netizen para magamit ang mga sumusunod. Influensya, wheelchair, Necklace, St. Luke's. Ray Nick, kaya pala may 3 presidente na kung di napawalang sala, halos di naman umusad, karamihan ang kinaso sa kanila. Marcos Sr. Estrada, GMA. De La Salde Gomez. Tama naman ang sinabi ng iglesia. Wala naman silang pinapanigan niyan. Kung susundin talaga wala ang walang batas, pinapanig. wala sanang di pagkakaunawaan. So, yun lang yung sinasabi ng iglesia. Kumbaga wala naman silang pinapanigan. Ang sinasabi lang ng iglesia dito, kung susundin ng batas, wala sanang naging problema. Hindi na sana lumaki ng problema, hindi na sana lumaki ng ganito. 'Di ba, yung mga tao hindi talaga nagalit sa administrasyon, yung mga tao hindi naghimutok ng ganito, 'di ba? Lalong-lalo na syempre mag-e-eleksyon, alam natin maaapektuhan yung mga taong involved dito. Yung mga tatakbo sa eleksyon, maaapektuhan sila. No, sana kahit papaano is inisip nyo rin yung magiging feedback nung mangyayari. 'Di ba? Ano ba, makakaapekto ba sa atin 'to? Kasi alam na nga natin yung mga Duterte, talagang maraming supporter 'yan.
maraming naniniwala dyan. 'Di ba? Talagang pag ginawa nyo yung ganyang bagay, is kayo ang lalabas talagang masama dyan. 'Di ba? Sana inisip nyo muna yung magiging resulta niyan. 'Di ba? Siyempre, isipin nyo, magiging success kayo sa gagawin nyo. Matatanggal yung si PRRD dito, madadala nyo ron. Kaso inisip nyo ba yung magiging resulta sa taong bayan yan? Mapapalapit ba sa inyo yung taong bayan? Siyempre, lalong hindi. Lalo silang magagalit, lalo silang magsasalita ng masasakit na salita laban sa inyo. 'Di ba? Ngayon, kung ginawa nyo sa tamang proseso at dito na lang sa Pilipinas ginawa yan, 'di ba? Dito na lang siya nilitis, 'di ba? Dinaan sa tamang proseso, total batas dito, batas naman ang sinusunod. Yun naman talaga ang dapat masunod. Eh di dapat wala kayong problema. 'Di ba? Labas na kayo diyan. Di maapi. Tama naman ang stand ng Iglesia ni Cristo. LJ Jelly, paktay na INC versus Ngagba. Kaya nga dito dapat tapos ayaw paimbestigahan ni ang drug addict at EJK niya. Dapat talaga dito Tama, dapat litisin dito. Sana dito sa Pilipinas kasi dito siya nagkasala at dapat din. Sana mga addict at mga drug puser noon hinuli at ikinulong para litisin dito sa Pilipinas. Saka dapat hindi na lang sila nagdesisyon ng ganon. Yung mga usaping ICC, hindi sila nagkikikinig diyan kay Trillanes. 'Di ba? Si Trillanes pa simuno niyan eh. Mukhang ICC. 'Di ba? Jones Alexa, salamat INC. Kawawa kayo, nagba-admin sa darating na halalan. Yan na. I'm very sure ito. Ang Iglesia ni Cristo na nagsalita, tama naman. Ako, sang-ayon ako sa paninindigan ng Iglesia, umiiral ang ating investigative. Insulto kasi sa hostisya natin dito yan at saka judicial system. Investigative. Yung parang sinabi nila na walang kwenta yung korte dito sa atin. Walang kwenta yung hostisya rito. Wala yan. Mga robot lang yan. Diba? Parang ganun lang yung tingin. Diba? Parang yung mga ganitong klaseng kaso ba hindi kayang hawakan ng korte dito sa atin? O mga pulis. Nandiyan naman. Prosecutorial. Yung mga fiscal natin. DOJ nandiyan. Judicial. Mga korte natin. Umiiral. Kaya nga, sabi ni Soljen Guevara is functioning ang lahat. Bakit tayo mag-ano sa ICC? Wala nang sakop ang ICC kasi complementary. Wala talagang sakop. Papasok lang ang ICC sa mga bansa na hindi na gumagana ang investigation, prosecution, at justice system. Parang ang kasing gustong mangyari, yun talagang hindi na makabalik si PRRD dito. Lalong-lalo na mag-i-election ngayon. Alam nyo naman kung gaano kalakas basta pag si PRRD ang nag-endorso sa isang kandidato, talagang sinuswerte. Kaya malalaman natin ngayon yan, ngayong darating na eleksyon. Diba ngayong darating na eleksyon, kung talagang mamamayagpag ang mga PDP laban. Diba? Kasi hindi muna natin titignan yung survey. Alam natin, natutuwa tayo na nakakapasok ang ibang PDP laban sa survey pero hindi pa tayo magre-rely doon. Natutuwa tayo sa ganun. Pero ang totoo talagang ang totoo talagang resulta niyan ngayong darating na eleksyon kasi hindi pa talaga 100% ng mga tao dito sa Pilipinas ang bumoboto diyan sa survey na yan. Talagang magigising lahat ng mga buong Pilipino niyan. Pagdating pa ng doon pa natin mabibilang ang resulta niyan pagdating ng eleksyon. Buhay na buhay ang justice system natin dito. Kanina nga si Ombudsman Martires nagsampa ng kaso laban sa 7 associate justices ng Court of Appeals. Ayun, ang Korte Suprema, uma-action, mabilis. Bakit mo siya dadalhin sa foreign entity? Kaya mabuhay ang Iglesia ni Cristo. Baka gusto nila kasi doon, sosyal ang kulungan. Diba? Kahit pa paano, iniisip nila si PRRD o makapagbakasyon ka sa ibang bansa. O parang gano'n, malamig doon. Ang ganda nga ng doon, mga kulungan doon, talagang halos, kala mo nasa condominium ka. Kung yung mga bilanggo dito, lipat mo dun, baka sabihin nila ayaw na nilang bumalik ng Pilipinas. Diba? Dapat kung ano ang tama, yun ang gawin. Kung ano ang nasa batas, yun ang kairal. Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ang mga pahayag ni VP Sara Duterte sa Netherlands kahapon sa kanyang press con. Isa sa nakaagaw sa akong pansin ay yung sabi niya na nakakahiya na maging Filipino citizen. Sabi ko, wala. Bakit naman? Bakit mo ikahiya na isa kang Pilipino?
Nabanggit talaga yan ni VP Sara sa kanyang salita. Parang nakakahiya maging isang Filipino citizen kasi parang naa-under tayo ng mga banyaga. 'Di ba? Parang ganun, parang wala na tayong sariling paa. Hindi na tayo makatindig sa sarili natin na kailangan yung ibang bansa ang magdidesisyon para sa atin, ganun. Tingnan natin, pakinggan natin ang kanyang mga payag at intindihin natin bakit nakakaya maging Pilipino ngayon. Related ito sa nangyari kay Pangulong Duterte, yung isinurrender siya ng ating bayan. Ito. So, nagbigay siya ng update tungkol sa birthday ni PRRD, mga kapatid niya. Ayun. Iya ako as a Filipino citizen ngayon nagiging katatawanan tayo ng buong mundo na merong isang bansa na binibigay ang kanyang citizen sa isang foreign jurisdiction, foreign organization. Hindi ginagawa yan ng mga bansa. In fact, tayo nga sa loob ng Pilipinas, every time may OFW na convicted abroad, ginagawa natin ng paraan ni PRRD yan. Magkaroon siya ng pardon para maibalik siya sa Pilipinas. Okay, tsaka hindi imposible na pagtawanan tayo niyan. 'Di ba? Syempre, ano yan? Ano tong Pilipinas? Wala ba kayong sariling hustisya diyan? Kailangan pa ng ICC? At isa pa, hindi naman maliit na tao lang yang ginanya nila. 'Di ba? Hindi naman maliit na tao yan. Dating presidente yan. 'Di ba? Kaya puputok at puputok yan. Talagang may posibilidad na maging kahihiyan yan. 'Di ba? Ibig sabihin, hindi siya kaya dito, hindi kaya ng hustisya dito, walang silbi. 'Yun ang iisipin ng iba't ibang bansa sa atin. 'Di ba? Na kung sakasakaling magkaroon tayo ng malaking problema dito, yung mga krimen dito na matitindi, ibig sabihin, hindi kayang lutasin ng sariling korte natin dito. Ang dahilan bakit nahihiya si VP Sara na maging Filipino citizen ay yung nangyari kay PRRD na isinurrender ng kanyang bansa. At ako, kung ako niyang tatanungin, to me, nakakaya na pinag-uusapan tayo ngayon ng buong mundo. Nagiging katatawanan tayo na isa tayong bansa na hindi marunong protektahan ng kanyang citizen. Lalo na dating presidente, ginanyan, di ba? Presidente. Nakakaya nga. Kabaliktaran nito nung panahon ni PRRD. Nung siya presidente, ang mga OFWs, ang mga comments nilang nababasa, very proud sila na maging Pilipino nung panahon ni PRRD. Kasi daw, ang mga dayuhan daw, yung mga amo nila, sabi nila, your president is good. I like your president. I like... Totoo, no? Nung naging presidente si PRRD, no? Iba't ibang bansa ang pumupuri kay PRRD. Isa na dyan si Donald Trump, kahit nga si Xi Jinping, pinupuri siya, kahit si Putin, 'Di ba? Yung mga bansang yan, yung dalawang bansa na yan, yung China tsaka Russia na yan, is napakailap na bansa niyan. Pero kita nyo naman, naging kadikit ni PRRD sa dami ng administrasyong dumaan. Lalo si Putin humanga sa ano ni PRRD tsaka si Donald Trump. 'Di ba? Digong, mga ganun ba? Kaya nakaka-proud maging Pilipino panahon ni PRRD dahil maraming humahanga sa kanya. Oo. Kabaliktaran ngayon, itong administrasyong ito, na ilagay tayo sa kahihiyan dahil nga anong klaseng bansa ito na isinurrender niya ang kanyang... Ayun, natating natungayan ng video na nagbula kay Pinas News Portal. At syempre, natungayan din natin ang boses na yun na nagbula kay General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.